to? Wow, Battle of Super Bowlers? Battle of Super Bowlers ba to? Grabe! Sir? 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 Hello? Mukhang hindi niya agad nakita yung X-Bow doon. Nagkamali siya ng totem spell kasi nakaharang yung 2 piraso ng bangs niya sa isang mata niya. Sir, ano? Kami na mag-adjust dyan? Sige. Okay, kami na mag-adjust. Kami na. Okay, si Kinara dito, guys, ay meron siyang dalang mass throwers and ano to? Hindi ko makita. Mass throwers and hindi, fireball ata to. Uy! Sir! Sir! Wow! Na-disaster siya dahil doon sa rocket balloons. Nagkamali siya ng poison spell. Kinara? Nakatagilid ka kasi. Gold storage na lang yung natitira dito. Full health. Sir! Wow! Mukhang nasa ulap na si tropa. Nakadapa rin eh. Sa Sogo ba yan? Okay, magmimisa muna tayo ha. Habang tayo naglalaro kayo, mag-boss muna tayo ng mga kasalanan natin. So ito ay TWA Cup quarterfinals upper bracket match. Ang magkalaban dito ay Team Flex versus Boom Academy. So ang players dito ng Team Flex ay si Tropa 1, si Heisenberg, si Winter, si Daisy, si Tropa 2. And sa Boom Academy, si Tropa 1, si Kinara, si Izu, si Supmiao, and si Seven. Good luck both teams. 8 teams ang maglalaban-laban para maiuwi ang kampyonato. So ang mga natitirang teams dito ayan, Boom Academy, Team Flex, Jero Clan, USS69, Only Esport, VM Space, F-Ching number 1, Sword Assassin. So double elimination yung itong quarterfinals nila. Merong upper bracket and merong lower bracket. Matik kung sino yung mapupunta sa pinakadulo ng upper bracket ay twice to beat yan palagi. And yung mga mapupunta sa lower bracket, yung mga maglalaban doon, matik pag may natalo ay laglag na sa tournament. So ayan, good luck sa lahat ng mga natitira dito sa TWA Cup. Ang prize pool dito sa TWA Cup ay 1,200 USD. First attacker dito ang Boom Academy. So, defender muna sila dito. Ang Team Flex. Okay, tignan natin kung sino first attacker dito. Si Supmiao. Nasaan ang camera ni Supmiao? Siya ba to? Mukhang siya nga. Sakto. Ito to. Si Supmiao na to. At meron siya ditong, wow, Super Bowler Smash. Ayan, kita nyo naman yung iPad niya. Siya talaga ang uma-attack, si Supmiao. And then, meron siya ditong Flame Flinger sa may right side. Si Warden ay naka-Angry Jelly with Eternal Tomb and Rage Gem. Si King ay naka-Spikeable Snake Bracelet. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear. Okay, good luck kay Supmiao. Uy, nag-drop agad siya dito ng Ice Golem? Bakit? Missed up? Ano ba to? Okay. I-snipe niya yung Defending Queen. Nice. Beautiful snipe sa Defending Queen. Pang-distract lang pala yung Ice Golem doon. And then nag-drop siya ng 2 Headhunters para patayin yung Defending Queen. Para safe yung kanyang Flame Flinger sa may right side. Makuha yung Spell Tower and Scatter Shot at the same time. Okay, nice. Pinul niya na si Warden dito papuntang left side gamit yung kanyang Queen. Uy, tinatamaan ng Bomb Hive yung Warden ha. Okay, nag-drop siya dito ng Skeleton Spell pang distract sa Bomb Hive. Kaya lang hindi hinihil yung healers. Uy, healers! Ang aga nyo naman manabutahe. Okay, si King and RC nandito sa may bandang left side. Meron na siyang access dito sa may Town Hall Park. Gumamit siya ng Rage Spell sa Super Bowlers niya dito. And then Free Spell sa Multi-Item Ricochet Cannon. Nice, napakaganda ng timing ni Supmiao dito. Napakaganda ng pagkakahold niyo. Warden niya dito, okay. Nako, na-force yung ability, yung Eternal Tomb kasi tinamaan ng Bomb Hive. Ayaw talagang i-heal ng healers. Nananabutahe, pero yung Flame Flinger niya dito, maganda pa rin yung value sa may bandang baba. Yung RC niya dito, meron pang Rocket Spear. Si King pala ay gumamit na ng Spiky Ball. Okay. Buhay pa dito yung mga Super Bowlers ni Supmiao sa gitna. Meron pa siya dito isang free spell na pwedeng gamitin dito sa back end. Gumamit siya ng Overgrowth spell sa may Revenge Tower and Multi-Gear. Nag-pop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC sa may bandang taas. Uy, ba't gumagalaw ang camera niya? Hindi ko alam. May tagahawak ng camera, si Supmiao. Na-alls. Okay. Si Queen dito nag-pop na rin ng Magic Mirror Action Figure. Meron pa siyang isang free spell ha. Looking good para kay Supmiao. Oras na lang siguro yung problema dito. 45 seconds remaining. Beautiful free spell. Both defending heroes dito nadamay. Kasama yung Revenge Tower. Kaya lang yung RC niya dito. Mabubuhay pa ba? Okay. Mukhang wasak guys. Wow! Wow! Nagdiwang na agad. Nakangiti na si Supmiao guys. Nakangiti na siya. Kita niya na. 3-star na to. What a beautiful attack from Supmiao. Securing 3-star. First 3-star of the match. Ayun o. Pinakita pa yung iPad sir. Wow! Ibang klase ka sir. Oh! Nag-flex pa nga. Ikaw na, sir. Ikaw na. Natatakpan ng comments yung laro. Wait, natatakpan ba?
Okay, panoorin natin si Daisy dito. First attacker. Okay, si Daisy. First attacker from Team Flex. At meron din siya ditong Super Bowler Smash. Wow, labanan ba to ng Super Bowlers, guys? Guys, kung natatakpan yung comment sa screen nyo, i-clear display nyo na lang para mawala yung mga comments. Pasensya na. Sige, next, bukas iaangat natin ng konti. Anyways, panoorin natin si Daisy dito. Meron siyang Super Bowler Smash. So, naka 3-star si Soup Meow gamit tong strat na to. Tignan natin kung makakabawi ng 3-star dito si Daisy. Good luck. Pero this time, yung kanyang Barbarian King ay naka-Spikeable and Earthquake Boot. So malamang kasama to ng Super Bowlers. Unlike kay Soup Meow, pang counter funnel yung kanyang King kanina. Si Warden ay naka-Eternal Tomb and Rage Gem. And unlike din kay Soup Meow, yung kanyang Warden dito ay naka-Sneezy. Si Soup Meow kanina ay naka-Angry Jelly. And the rest ay mukhang parehas naman. Okay, sige. Gumamit siya dito ng Rage Spell. Pang sustain kay Tatang and mapabilis din yung kanyang Warden Walk. Nako, yung oras guys ha, kung natatandaan nyo, less than 2 minutes. Pag sobrang napababad ka dito sa Warden Walk phase ng attack mo, mataas yung chance na mag-time fail ka. So eto na, medyo nararamdaman na niya. Less than 2 minutes na lang yung natitira dito. Ano na nangyayari? Okay, nag-drop siya ng Siege Barracks dito sa may bandang 6 o'clock and then pinul niya na si Warden dito. Hindi niya na tinapos yung X-Bow kasi malamang nakita niya dito yung timer. Sobrang laki na nung kinakain na oras. Napaka-importante ng bawat segundo dito sa ganitong attack strategy. Okay, magkakaroon na siya ng access dito sa may Town Hall Park. Si King ay kasama ng Super Bowlers niya. Okay, nag-drop na siya dito ng jump spell. Teka lang, parang nako! Napuwersa ata yung Eternal Tomb niya dito. Nagtaka ako kasi sobrang aga niya ipinapop yung Eternal Tomb. Hindi pa nag-activate yung Rage Spell dito. Wala pa siya sa pinakagitna. Nakapag-Eternal Tomb na agad siya. Yung healers, hindi pa rin hinihiril yung Warden dito. Yung King niya, nategi na. Si Warden, nategi na rin. Naku, anong ginagawa ng healers? Sheesh! Nako, delikado si Daisy dito. Nagpop na siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. Si RC dito, may Rocket Spear pa. Nasa may bandang left side. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Kaya lang, unti-unti nang nauubos yung mga troops and heroes niya dito sa may bandang gitna. Inuubos na siya ng Revenge Tower and Defending Minion Prince. Super Minions and si RC na lang ang natitira dito at mukhang kakapusin. Sayang! Tingin ko 3-star to, sir. Tingin ko 3-star to. Kung hindi na puwersa dito yung Eternal Tomb niya sa entrance. Gagsi, ano yun? Nagtaka ako bigla siya nagpop ng Eternal Tomb dito. Hindi pa naman siya nakaka-receive ng heavy damages. Tapos nung nakita ko yung HP ng Warden, sobrang low na. Hindi ko alam kung ano yung bumawas dun. Panoorin nga natin ng mabilis lang. Medyo hindi ko napansin kung anong Headhunters ba? Hindi, ang layo pa ng CC eh. Ricochet cannon siguro or multi-gear? Na-burst yung HP ng Warden na nag-cost ng activation ng kanyang Eternal Tomb. Early activation ng Eternal Tomb. Sayang, nice try lang para kay DC. Ganda sana, feeling ko 3-star yun. Nakatutok yung X-Bow na iniwanan niya. Nakatutok yung X-Bow na iniwanan niya at hindi hinihil ng healers. Aray ko. Ayan ang problema pag hindi mo tinapos ang iyong sinimulan. Yung X-Bow sinimulan niya, ngunit hindi niya tinapos. Okay, si Tropa, hindi ko ito, tata siya. Ito. Grabe, idol mo si Kazuma, boss. Nakadapa ka rin. Anyways, good luck. Hindi ko siya kilala. Si Tropa 1 na lang to. Wow, Battle of Super Bowlers? Battle of Super Bowlers ba to? Grabe! Nakaka-excite. Gusto ko to. Gusto ko to mga nangyayari dito. Battle of Super Bowlers Smash. Pagalingan ata sila ditong gumamit ng Super Bowler. Okay. Si Warden dito ay naka-Angry Jelly. Meron siyang Eternal Tomb and Rage. Oy! Okay, nice. Beautiful timing ng Headhunter. Yung Flame Flinger niya dito, nasa may bandang taas. Upper right side. Okay, nice. Maganda to. Okay, si King dito ay naka-Snake Bracelet and Spikeable. Si Queen ay naka-Action Figure Magic Mirror. Okay, Electro Boots and Rocket Spear naman para kay RC. Oh, uy! Napakaganda naman ng... Teka lang. Okay, yung Angry Jelly ang Swerte naman ni Sir. Dahil dun sa Angry Jelly niya, napapop dun yung mga multiple air bombs. Nice. Healers are safe. Kaya lang, sir, 2 minutes na? 2 minutes na, sir? Sir, 2 minutes na. Again, kailangan... Kinakabahan ako. Talagang pag nagbumaba ng 2 minutes yung oras dito. Oy, beautiful Coco Balloon. Isa pa, sir.
Ayaw na? Okay, nakita niya dito yung timer, bumababa na. Ito talaga yung problema dito sa Warden Walk Super Bowler Smash eh. Minsan kasi hindi mo rin talaga maiiwasan na ma-delay na i-pull si Warden. Pero anyways, nag-drop na siya ng RC dito sa may 6 o'clock. Here comes the Super Bowlers and si King pang counter funnel. Okay, multiple rocket balloons and lava hound. Yung laman ng CC dito. Okay, gumamit agad siya dito. Wow, upgraded na agad yung dalawang multi-inferno dito ng Team Flex. Grabe, ginamitan ng book and hammer malamang. Ang ganda na ng itsura. Okay, medyo na distracted dito yung kanyang mga troops and heroes dahil dun sa lava pops. Oh, yung healer niya dito, dying. Okay, nice save. Okay, meron seeking air mine. Nako, teka lang. Medyo nag-split dito yung super bowlers niya. Ano na nangyari? Meron pa siyang Eternal Tomb ha? Meron pa siya. Okay, beautiful Eternal Tomb. Grabe, ang ganda ng timing. And ang ganda ng radius. Sakop na sakop dito yung lahat ng mga troops and heroes niya sa may bandang gitna. Meron pa siya ditong totem spell na pwedeng gamitin pan-distract sa backend. At looking good to para kay tropa. Meron pa siyang rocket spear dito kay RC. At mukhang wasak na naman to sa Boom Academy. Using Super Bowler Smash. Wow, sir. Grabe ang husay niyo gumamit ng Super Bowler Smash. Pwede niya nang iswag dito yung Rocket Spear pero pinap up niya pa rin dahil humble daw siya. Mali ka dyan. Kung ako sa'yo, sinuwag mo para maangas ka, sir. Hindi, joke lang. Pero grabe, Battle of Super Bowlers ngayong gabi. Another 3-star secured para sa para sa Boom Academy. Grabe kayo, sir. Wow. Wow. Just wow. Iba ang nagagawa pag nakadapa. Okay, next attacker dito ay Team Flex. Panoorin natin sino siya. Hanapin ko muna kung sino siya dito. Sir, sino ka dito? Sir, hindi ko kita kung sino siya. Ito, sino ka? Ito. Okay, good luck. Meron siya ditong Mass Electro Dragons and Mass Totem Spells. Medyo kumalma tayo sa Super Bowlers ngayon. Guys. Ang dala niya dito ay Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. Okay pa naman, hindi pa naman tayo nagpe-frame drop. Kalma, PC. Kumalma ka lang. 10 yung dalang Electro Dragons dito ni tropa. Grabe, ang dami. Usually 8 or 9 pieces lang yung dinadala. Pero majority ay 9 pieces. Pero sa kanya 10. Nilahat niya talaga. Okay, tingin ko rocket balloons yung laman ng flame flinger niya. Feeling ko rocket balloons. Wow. Totem spell pang distract ng Revenge Tower. Ano, pustahan? Rocket balloons? Or another totem spell pa to? Okay, another totem spell. Hindi, mukhang super minions yung laman yan. Okay, 1 minute and 42 seconds remaining. Nag-drop na siya ng King dito and Queen sa may right side with 1 Electro Dragon. Si King ay naka Spirit Fox, Snake Bracelet and Spiky Ball. Si Queen ay naka Magic Mirror Action Figure. Okay, zoom out natin and then the rest ng kanyang Electro Dragons ay nasa bandang 1 to 2 o'clock. Okay. Si MP dito ay naka Meteor Staff and Dark Orb. Si Warden ay naka Eternal Tomb and Healing Tomb. Okay, nag-pop na agad siya dito ng Healing Tomb and Eternal Tomb kay Warden. Yung King niya dito pumasok sa compartment. Super minions nga yung laman ng kanyang Flame Flinger dito. Okay, Overgrowth spell. Ginamit niya dito sa may Fire Spitter and Poison spell tower. Nice. Marami pa siyang spell support dito. May Rage spell pa siya and dalawang Totem spell. Okay, beautiful Dark Orb from Minion Prince. Sinusubukan niyang snipin dito yung... Nako, nire-repair yung Revenge Tower. Magbibigay ng problema sa kanya to. Okay, another Totem spell invested. Nice. After matake. Nice! Nice clutch! Sakto. Nabasag nung clone ng kanyang Magic Mirror. Yung Revenge Tower doon. Kaya lang, meron na lang siya ditong Spiky Ball kicking. Unti-unti na rin nauubos dito yung mga Electro Dragons niya. Nako! Mukhang kakapusin dito si tropa. Makakadepensa ng matindi ang base ni Soup Meow. Nauubos yung Electro Dragons niya. Rico. Delikado ang Team Flex dito dahil meron ng dalawang 3-star attacks ang Boom Academy and sila wala pa. Grabe talaga yung Boom Academy. Huwag niyo sabihin another Super Bowler attack yung susunod. Grabe. Bow down sa inyo. Sige nga. I-predict nga natin kung another Super Bowler strat ang dala ng Boom Academy. Baka yun yung pinag-practice nila sa silid ng kaluluwa at panahon. Guys. Nila. So yung matatalo dito sa laban ay mapupunta sa lower bracket. Okay, panoorin natin si Izu, ang next attacker dito ng Boom Academy.
Nasaan yung camera niya? Siya ba to? Mukhang siya naman na to. Ayan, siya namin pumipindot guys eh. Oy! Another Electro Dragons with totem spells. Nice. Another Electro Dragons with totem spells. Teka. Ano nangyari? Asan yung flame flinger niya? Okay. Nag-drop siya ng flame flinger dito sa may right side. Nag-early pre-activated na yung rage spell dito sa may bandang taas eh. Hindi ko mapapansin. Ah! Wow! Wow! Sir? Sayang namatay yung isang bowler niya. Naku, miscalculated. Sayang. Na-late siya ng isang invi doon. Gusto niya sanang snipin yung isang air defense. Yung isang air defense using 2 bowlers. Oy, problem solved. Isang earthquake, problem solved. Grabe ka naman, sir. Para dun ba talaga yon? Hindi ko alam. Pero anyways, nag-drop siya dito ng 2 Electro Dragons para i-secure yung rage spell compartment sa may bandang taas. At successful siya dito. Bulol. Successful si Izu dito. Yung flame flinger niya dito, maganda pa rin yung value sa may right side. Oh, ang ganda. Maganda. Slowly but surely. Uy, grabe yung fire splitter, guys. Upgraded na pati yung Inferno Tower. Sir! Gemerist ka ba? Gemerist? Okay, gumamit siya dito ng 2 Electro Dragons sa may left side with totem spell pang support. Ayaw niya mag-invest ng rage spell dito. Instead, totem spell lang ginagamit niya para snipin yung Town Hall. And then the rest ng kanyang Electro Dragons ay dito sa may bandang 10 o'clock. Okay, nice. Nakasurvive pa yung 2 Electro Dragons doon sa may Town Hall part at sasama siya dito sa the rest ng Electro Dragons. And then yung last rage spell compartment dito sa may bandang baba sa kanan ay medyo nabawasan. Nakuha ng super minions niya. Laman ng kanyang flame flinger. Okay, gumamit agad siya dito ng Eternal Tomb and Dark Orb kay MP. Maganda yung tama ng Dark Orb dito. Gumamit siya ng free spell dito para sa Revenge Tower, para ma-secure yung Revenge Tower. Nice! Beautiful takedown. Kaya lang ang problema dito, meron na lang siyang 2 Electro Dragons na kasama ng Grand Warden. Yung MP niya dito, nag-activate na yung Phoenix Pet. Another Electro Dragon dito sa may... Oh! Teka lang. May King and Queen pa siya dito sa may bandang ilalim. So si Warden dito, matetegi na kasama ng Electro Dragon. So ang natitira na lang dito ay yung kanyang King and Queen. Si King ay naka-Earthquake Boot, Spiky Ball. Si Queen nagpop na dito ng Action Figure Magic Mirror. Pero mukhang Teka. Hindi, sigurado ako makakadepensa ang base dito ni Winter. Nice try lang para kay Izu. Meron pang Bomb Hive, meron pang Furnace na nanggugulo. May defending BK at meron pang Monolith. Nice try lang para kay Izu. Medyo maganda yung ginawa niya sa grabe yung base ni Winter. Upgraded na agad yung both fire speeders and yung both multi-inferno towers. Gemerists. Galit ka, sir? De, joke lang. Sino to? Number 5. Sino siya dito? Sir, where's your camera? Ikaw ba to? Nakatungo ka eh. Ikaw ba to, sir? Wala kang pangalan. Yuri nakalagay. Ikaw ba to, Yuri? Hindi. Ito yung camera ng Yuri eh. Ano yan? Dalawa yung camera mo? Pero siya lang yung naka-on. Si Daisy tapos na. Anyways, ang dala niya dito, wow. Electro Dragons and Mass Totems. Guys, walang gumagamit ng throwers. Walang gustong gumamit ng throwers dito sa match na to. Nagpapatigasan talaga sila dito, guys. Kung ano yung meta troops, ayaw nila gamitin. Sabi nila, hindi nila kailangan ng thrower na troop. Ang kailangan nila dito, Electro Dragons and Super Bowlers lang. Okay, nag-set up siya ng Flame Flinger dito sa may bandang baba. Si BK naka Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Giant Arrow and Action Figure. Si Warden ay naka Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP ay naka Meteor Staff and Dark Orb. Okay. Mukhang siya to, nakatungo eh. Hindi umaangat, sir. 1K na viewers natin, 1K na. Oy, shoutout sa 1K viewers natin. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. Maraming salamat. Okay, gumamit siya dito. Wow, ang ganda ng timing ng totem spell niya. Sakto paglabas ng Tesla dito, nakapag-drop agad siya. Beautiful reaction para kay tropa. Kitang-kita niya lahat yan. Nakatungo kasi, guys, oh. Okay, gumamit agad siya dito ng Giant Arrow and Action Figure sa may left side kay Queen. Ano yung tinamaan doon? Tingin ko both Air Sweepers yung nakuha niya. And then the rest ng Electro Dragons ay dito papunta sa may Town Hall Park. Okay. Double Rage Spell agad. Binagsak niya dito. Gagamitin niya na agad dito yung Eternal Tomb and Healing Tomb kay Warden. Wow, nice. Beautiful pating ng kanyang Electro Dragons. Yung iba pumunta sa baba. Si Warden nalito kung pupunta ba sa baba o sa taas. Pero sumama siya dito sa may bandang taas. Medyo natatraffic ng konti.
Okay, looking good. Totem spell, ginamit niya dito sa may bandang gitna. Si MP dito, ginamit niya na rin yung Dark Orb. Meron pa siya dito dalawang totem spell and free spell na natitira. Okay, okay. Sige, kaya pa to. Marami pang Electro Dragons dito si tropa. Grabe, sobrang dami pang E-Drag dito sa may taas kasama ng MP and Warden. Yung iba dito sa baba na Tegi na. Si King dito nagbabasag ng wall kasi. Nagbabasag siya ng wall kasi. Open yung wall dito sa kabila. Ayaw niya, nagbago yung isip niya. Pupuntahan na lang niya yung Ice Golem dito. Natatraffic yung Archer Queen. Nako, wala na siyang spell support dito. Ano nangyari? Lumihis yung ibang Electro Dragon siya sa may bandang taas. Pero si MP dito, meron pang Phoenix. Okay, nag-activate na dito yung Phoenix Pet. 27 seconds remaining. Multiple rocket balloons. May Tesla farm pa dito. May air defense. May multi-IT pa. Pero meron pa siya dito tatlong Electro Dragons. Guys, teka lang. Yung King dito, makukuha pa yung Fire Spitter. 15 seconds remaining. Zoom out natin yung base. Wala na natitira. Tatlong Electro Dragons na lang yun nandito. Kaya lang yung oras dito. Healthy pa yung E-Drag niya, guys. Kaya lang kakapusin siya ng oras. Wala na siyang pang cleanups dito. What if hinold mo muna yung rocket balloons dito, sir? Para dito sa Wizard Tower. Kaya lang huli na ang lahat. Nice try lang. Nice try lang. Pero props pa rin kay tropa. 98%. Electro Dragons. Grabe, nakakatuwa. Walang gumagamit sa kanila ng super ng throwers. Sino ba umatak? May nagko-concert pa. Si Seven. Sino si Seven dito? Ito. Si Seven to. Tama ba? Si Seven nga ba to? O, siya nga to. Okay, good luck. Ayun, meron nang gumamit ng throwers, guys. Meron nang gumamit ng throwers. Teka. Gumamit siya dito ng Zap Quake sa may bandang gitna. Nakuha niya dito yung Bomb Hive and Fire Spitter. Saka isang multi-IT. Okay, upgraded na rin dito yung Inferno Tower ng Team Flex, ha. And yung Fire Spitter. Grabe, lahat ng Inferno Towers dito upgraded na. Ano yung nakuha dito? Bomb Hive and Fire Spitter lang? Hindi ko agad napansin, pero meron siya ditong Warden Walk with 2 furnaces. Okay. Uy! Naglo-load dito yung Warden niya. Gumamit siya dito ng Totem Spell pang distract. Okay, si Warden ba to? Si Warden nga to. Kala ko Queen eh. Nako, delikado to ha. 7. Okay, hindi naman siya abot dito ng defending heroes. Good thing. Kaya lang medyo traffic, sir. Ano nangyari dito? Sobrang laking oras ang kinakain dito, guys, ha. Medyo mabagal. Although merong movement speed. Ayan, nag-decide na siya ditong napagod na siya. Nagpapatintero dito yung mga defending heroes sa yung Warden. Okay, meron siya ditong lag launcher sa may right side. And then si Queen ang magka-counter funnel with the support of Ice Golem. Napagod na siya. Ano yun? Kala ko another super bowler strat eh. Pero ito, gumamit na siya ng throwers dito. Zap thrower smash. Ang baon ni Seven. Okay. Si RC dito, dinrop niya nandito sa may bandang baba. Si King, magka-counter funnel din. Naka-snake bracelet, spiky ball. Uy, rocket balloons and lava hound. Yun laman ng CC dito, ng Team Flex. Si RC dito, meron pang rocket spear. Marami pa siyang spell support ha. Kaya lang makapal pa yung base dito ng Team Flex. Oy, beautiful free spell para sa Guardian and Poison Spell Tower. Yung RC niya dito, delikado. May rockets. I-pop mo na yung Rocket Spear, sir. Okay, Totem Spell invested. Ayaw niya. Hinuhold niya pa dito yung Rocket Spear. Okay, sa kanya pinapop dito. Sir, hindi mo na ata matatapos yung Rocket Spear. Okay, pwersado yung kanyang Spiky Ball dito, sir. Ayun na nga ba ang sinasabi sa hula. Hindi niya natapos yung Rocket Spear dito. Hindi ko alam kung bakit pinapatagal niya pa kanina. Pero 35 seconds na lang natitira dito. Meron pa siyang Magic Mirror action figure kay Queen. Kaya lang si Warden dito. Dying na! Aray ko, ang sakit ng multi-IT. Ang sakit ng multi-IT. Throwers na lang yung matitira dito. Meron pa siyang isang Invispell. Si action figure. Nasa may bandang taas. Full health pa. Pero makakadepensa dito ang base ng Team Flex. Nice try lang para kay Seven. Nice try. Ang sakit ng multi-IT, guys. Ang sakit ng upgraded na multi-IT. Hindi niya natapos dun yung Rocket Spear ng RC kasi hinuhold niya pa eh. Ako sa'yo, sir, pinap mo na agad. Natapos pa sana. Pero, tingin ko, kahit natapos yung Rocket Spear dun, magfe-failed pa rin yung attack niya. So, nice try lang para kay Seven. Sir, ikaw na ba? Medyo parang to. Uy, Opa! Guys, Opa oh. Opa!
Parang ganito yung mga itsura ng mga nasa Korean novela, oh. 'Di ba? Grabe, buhok pa lang, oh. Daomingsu, is that you? Siya. Ayun na nga, siya na nga yan, si Winter. Okay, good luck. Si paring Winter. Opa. Oy, meron siya. Wow! Winter is using fireball rocket balloons? Wow! Sir, pag na 3-star mo to, saludo. Pogi na, malakas pa umatak. Tignan natin kung magiging successful ang banat dito ni Winter. Meron siya ditong fireball rocket balloons. Huling beses na nakita ko to ay si Gaku ang gumamit pero sumablay after ng successful attack ni Kazuma. Tignan natin. Okay, gumamit siya dito ng Warden with 2 furnaces sa may bandang taas. Kaya, Sir? 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 Hello? Mukhang hindi niya agad nakita yung X-bow doon. Nagkamali siya ng totem spell kasi nakaharang yung 2 piraso ng bangs niya sa isang mata niya. Sayang. Okay, nag-drop siya dito ng skeleton spell pang distract sa monolith. Si Warden dito ay naka-fireball rage gem with sneezy. MP yung gamit niya dito. Naka-metal pants and noble iron. Walang nakuha magandang value yung kanyang flame flinger dito sa may left side. Parang isang building lang yung isang defense lang yung nakuha nun, sir. Nakaharang kasi yung 2 piraso ng bangs. Mali yung pagkakadrop niya ng totem spell. Pero tignan natin kung makaka-recover pa si Winter dito. Okay, rage spell invested kay Warden. Mukhang gusto niyang fireballin yung pinakagitna. Nanggigigil siya dito sa pinakagitna ng base ng Boom Academy kasi mayroong Rage Spell Tower. Tapos nandito yung 3 multi-itis with bomb vibe. Talaga naman pag tinamaan mo yung Rage Spell Tower dyan, sir. High na high. Super mega jackpot yan. Tignan nga natin kung magiging successful ang fireball niya dito. Fireball! Rico. Natsugi si Tatang. Rumekta si Warden, wala siyang ibang babanatan kundi mag-front. Ininbi niya kasi yung mga buildings malapit kay Warden. So ang nangyari, nag-dive in yung kanyang Warden dito, and then si King ay binabanatan ng multiple headhunters. Nagkamali siya ng poison spell dito. Okay, si Queen dito kasama ng King, kaya lang dinrop niya na rin yung MP dito, naka noble iron and metal pants. Delikado siya dito. Ito ang problema, guys, ha. Kaya sobrang hirap nitong strat na to. Alam niyo kung bakit? Pag nag-failed yung mga ano ba tawag dito? Paano ko ba explain to? Halimbawa, yan, nag-failed yung flame flinger nyo, nag-failed yung fireball rocket, yung fireball nyo, or namatay yung Warden. Ang hirap makarecover nito para makakuha ng mga extra percentage. So, nako. Nice try lang para sa Team Flex kay Winter. Sayang, minalas siya dito. Nakadepensa na maganda ang Boom Academy dito dahil low percentage ang makukuha ni Winter. Nice try lang. Nice try lang. Nice try lang, Opa. Oo, Omsim. Nice try lang. At least, 'di ba? Meron siyang may guts siya para gumamit talaga ng fireball rocket balloons sa ira ng mga throwers. Nandito si paring Winter para magpamalas ng kanyang fireball rocket balloons. Props pa rin sa kanya. Nice try lang, sir. Nice try, Winter. So yun nga, as of the moment, lamang na lamang dito ang Boom Academy in terms of stars and percentage. Tumali yung totem spell niya, nakita nyo? Yung pag-drop niya ng totem spell, may nakaharang kasing 2 pirasong bangs kanina. Anyways, andito na si Kinara. Sir, ano? Kami na mag-adjust dyan? Sige, okay. Kami na mag-adjust. Okay, si Kinara dito, guys, ay meron siyang dalang mass throwers and ano to? Hindi ko makita. Mass throwers and hindi, fireball ata to. Okay, fireball thrower. Fireball thrower ang dala ni Kinara dito. Okay, si King ay naka snake bracelet, spiky ball. Si Queen, uy, triple invis, fireball sa may fire speeder. Wow, grabe. Ang ganda nun, sir. Beautiful value para sa fireball ni Kinara dito. Kaya lang, baka ma-stiff neck na tayo. Tigilan na natin. Baka ma-stiff neck pa tayo. Sige. Sige. Bahala ka na, malaki ka na, sir. Okay, nag-drop siya dito ng throwers papunta sa taas ang entry niya. Uy, grabe, sinaglit lang dito yung defending hero. Yung headhunter dito, nice, nakaka-disaster pa sa defending MP. Wow. Beautiful start para kay Kinara. Meron pa siya ditong lag launcher na naka-ready, ah. At napakarami niyang spell support dito. Looking good. Okay, dinap niya na dito yung kanyang lag launcher kasama ng Archer Queen. Totem spell, ginamit niya dito sa may bandang gitna para saan? Sa fire speeder, okay. Para sa fire speeder.
And then si King, dito sa may bandang taas, para mag-counter funnel. Nice, ma-open up na yung walls dito at magkakaroon ng access ang kanyang mga throwers papunta sa may town hall part. Ang kulit ng first Peter, oh. Okay, nice, na takedown na. Ang ganda ng flow ng troops and heroes niya dito. Oy, multiple rocket balloons with 2 ice golem. Oy! Sir! Sir! Wow! Na-disaster siya dahil doon sa rocket balloons. Nagkamali siya ng poison spell. Kinara? Nakatagilid ka kasi. Ang pinoison spell niya yung ice golem instead na yung rocket balloons. Ayun, nategi si Tatang. Nakatabingi ka kasi, sir. Anyways, nandito na si RC. Magkakasama sila ni King and ni Queen sa may bandang right side. Magkakaroon naman siya ng access dito sa may town hall part. Gumamit siya ng invis spell kay RC and then nagpop up ng rocket spear. Si King meron pang spiky ball dito. Si Queen meron pang magic mirror action figure. Okay, ginamit niya na yung spiky ball dito. Town hall takedown successful. Busy dito yung... Oy! What a beautiful free spell! Grabe, perfect tile. Kasama yung multi-IT. Saka yung defending hero. Kaya lang, boo! Aray ko. Ang sakit. Nawala yung kanyang RC dito. Last totem spell. Ginamit na niya pang distract sa may revenge tower. Kaya lang, teka lang. 35 seconds remaining. May chance pa to. Marami pa siyang throwers sa may bandang gitna. 30 seconds remaining. Teka lang. Ang dami niyang throwers sa gitna, guys. Yung oras, feeling ko, aabot ata to. Napakarami ng throwers. Masakit niya. Makakapagbasag agad ng walls. Ito na yung throwers niya. Wow! Sir! Teka lang. Ano ba talaga nangyayari? 10 seconds na lang ang natitira dito. Yung throwers niya, binabanatan yung scatter shot. Walang tumitira dito. Yung tinatamaan ng cleave. Nakikiliban ng action figure dito. Sir, gold storage na lang yung natitira dito. Full health. Mababurst ba ng throw? Wow! Sir, grabe ka naman. Hindi niya pala kailangan ng Grand Warden doon. Sir, grabe ka. Salute. Napakahusay mo. Halimaw. Isa kang alamat, sir. Okay, last attacker from Team Plex, si Heisenberg. Nasaan ka dito? Sir! Wow. Sige, kami na lang din ang mag-a-adjust dito. Maghahanap ako ng magnifying glass. De, joke lang. Okay, good luck kay Heisenberg. Mukhang nasa ulap na si tropa, nakadapa rin eh. Sir, sa Sogo ba yan? Nasa Sogo ka ata eh. Nasa Pinas ka, no? Okay, meron siya ditong RC Walk and Root Rider Valkyrie Smash. Si Vico Soto yan. Naka-moisturizer. Mga siraulo talaga kayo, guys. Gusto ko na sanang magbago eh. Kaya lang mga siraulo kayo eh. Okay, wow! Uy! Munti ka na matagi yung kanyang RC dito. Nagpop na siya ng Haste Vial. Another Invi para ma-bypass dito yung Super Wizard Tower. Magkakaroon siya ng access sa may Monolith. Last Invi gagamitin niya pa dito. Okay. Makukuha niya ba yung Monolith? 2 hits pa to ah. Nategi yung nung RC ni Rico. Lungkot, sir. Baka kasi napupuwing yung mata mo. Tignan mo kasi yung pwesto mo. Para kang nasa kwarto na nasa vape shop ka ba? Nasa loob ka ata ng vape shop. Puro ulap kasi yung kwarto mo. Baka napupuwing yung mata niya. Sayang. Namatay dito yung RC ni Heisenberg. Dito siya mag-entry sa may bandang baba. Si King para mag-counter funnel sa may left side. Sige, tignan natin kung maabot niya dito yung tunnel part. Gumamit siya ng overgrowth spell dito sa may bandang gitna. Para puwersado yung kanyang Root Rider Valkyries papunta sa may tunnel part. Okay. Grabe yung pwesto ng multigear dito. Kakaiba. Nasa labas. Okay, anyways, andito Furnace, may Headhunters, Ice Golem naman ng CC dito. Masisecure naman niya dito yung Town Hall part. Meron pa siyang Eternal Tomb, guys. Dito. Okay, may Yeti na pupunta dito sa may Town Hall part, kaya lang nategi na agad. May Queen dito, siya naman ang kukuha ng Town Hall dito, malamang. Yung healers niya dito, binabanatan ng Guardian. Okay, nag-activate dito yung Invis Spell Tower sa may Town Hall part. And then, nag-pop up na siya dito ng Eternal Tomb. Hinohold niya pa yung ability ng Queen dito. Beautiful free spell. And then, nag-pop up na siya dito ng Queen's ability. Meron na lang siyang isang free spell dito. Kaya lang, mukhang depensa malala na to, guys. Walang kukuha dito sa may Revenge Tower, Bomb Hive, and Monolith. Lahat ng nasa gitna. Eto, makukuha niya yung Revenge Tower dito. Kaya lang yung Bomb Hive and Monolith ay magbibigay ng problema to sa back end. Meron pa siya dito yung Spiky Ball kay King, kaya lang yung mga Root Riders niya dito ay mukhang naubos na. At makakadepensa ang base ni Kinara dito. Nice try lang para sa Team Flex. So, mapupunta sila sa lower bracket, guys.
Sila ang unang team na mapupunta sa lower bracket dito sa TWA Cup. And congratulations na agad sa Boom Academy. So sila ang magpo-proceed next round. Grabe, sir. Ayun oh, may nagta-thumbs up pa. Si Daisy. Ah, okay lang daw. Okay lang daw, sabi niya. Okay, okay. Mabait. Siguro coach nila to or ano. Coach nila siguro to. Ito, nagsasalita eh. Nagta-thumbs up siya kanina. Sige, bibigyan kita ng ano. Okay lang yan guys. Bawi tayo. Lower bracket tayo. Ayun sinasabi niya. Naintindihan ko, no? Sabi ko sa inyo eh. Nice try lang para sa Team Flex. Sinuntok yung cellphone? Eh, gaya, hindi ko nakita guys. Sinuntok yung cellphone? Okay, magmimisa muna tayo ha. Habang tayo naglalaro kayo, mag-boss muna tayo ng mga kasalanan natin. Kasi masyado kayong mga makukulit. Okay? Congratulations sa Boom Academy for winning this round sa TWA Cup. So, good game well played para sa Team Flex. Sila, Boom Academy ang magpo-proceed next round. GG's. Grabe.